bersikulo lamang po ang ating mabasahin ngayon upang ating makilala ang isang tao na naka-encounter sa ating Panginoon Hesus. At ano ang nangyari sa kanyang buhay noong na-encounter niya ang Diyos sa kanya? Noong na-encounter niya ang Panginoon. Ano yung kanyang naramdaman? At ano ang kanyang sitwasyon noon bago niya ma-encounter ang Panginoon? You know what? Many times in the Bible, yung mga Bible characters, yung mga patriarch, pag nakakausap nila ang Diyos, may kakaibang nangyayari sa buhay nila. Tila mo parang there is a power or there is a new horizon ng buhay nila once na ma-encounter nila ang Panginoon. Just like, I think, Gideon. Sino nakakilala kay Gideon? Okay? Gideon. Si Gideon po ay isa po siya sa mga angkan ng Benjamin. Na noong panahon na yon, ang kanilang angkan ang pinakamaliit na bilang sa bansang Israel. At noong panahon na yon, ang mga Midianites, kanilang kalaban, ang naghahari sa kalupaan. So can you imagine that? Gideon raising up into a very small clan. And maraming mga bunis na mga Midianites sa panahon nila, na pag sila ay nagtatanim, sinisira ng mga Midianites ang kanilang mga katanim na kanilang mga kabuhayan. At sila ay takot na takot. So that's the situation of Gideon during that time. But you know what? When Gideon encountered the Lord, kasi takot na takot makipaglaban sa Midianites, it seemed that one encounter with the Lord, tumayo siya at nakipaglaban sa mga Midianites. So, ibig sabihin, may kakaibang pangyayari sa buhay natin pag tayo po ay nakaka-encounter sa Diyos. Maybe ang buhay mo ngayon parang nahihirapan ka, maybe ang buhay mo kontento ka na. You know what? I can tell you right now, when you encounter the Lord, there's more things to come and fulfill in your life. Kaya dapat be ready. Sabi sa katabi, handa ka na ba? Handa. Mas malakas yan, handa ka na ba? Handa. Kaya makinig ka sa iyo. So let's open our Bible in Luke chapter 19, verse 1 to 10. Papasahin ko po sa wikang Tagalog. Sabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Lukas, talata 19. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Sakeo. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. So, sa madaling salita, taga-BIR si Sakeo. Okay? Maniningil ng buwis di ba? Tayo mga OFW, ganun bang buwis yung ating pinapadala sa Pilipinas? Binubuwisan ba tayo? Yung mga ating mga remittance? Ayan. So, BIR pa humahawal. At yun, si Sakeo, sabi doon, maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinigap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y mata. So, may height problem si Zacchaeus. Diniscredit dito kung gaano siya kapanda. Pero an average Israelite siguro mga sabihin din 4 lang ito. O mas maliit. Sabihin si Dagul. Hindi naman siguro si Dagul to. No? Wala nga naman sila yung panda. Kaya patakbo siyang nauna sa daanan. The best way to do is to go run after the crowd in order for you to be the one who first saw the Lord Jesus Christ. Ayan, kaya patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus. At hindi na yan, umakyat siya sa isang puno ng sikamoro. Dahil nga maliit siya, ay pag umakyat siya sa puno, sigurado, makikita niya ang Panginoong Jesus. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus,
bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zakeo at, eto maganda, tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Kapatid, bukunin ko lang ng konti. Ako'y magtatanong po sa inyo. Kayo po ba ay tuwang-tuwa yung tinanggap ng Panginoon sa iyong buhay? Yeah. Tuwang-tuwa ba kayo at galak na galak ba kayo nang tanggapin niyo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay? Ito yung nangyari kay Zakeo. Yung kagalakan niya na tanggapin ang Panginoong Jesus ay nag-uumapaw. Sa mga kapatid, ganyan po ang mga Kristiyano ngayon. Tuwang-tuwa rin sa pagtanggap sa Panginoon. At sabi nito, nagmamadaling bumaba si Zakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbubulong-bulungan. Ano yung kanilang chismis? Nakikituloy siya sa isang makasalanan. So, sino po sinasabi dito mga kapatid? Actually, ang Panginoong Jesus. That's how people sometimes judge you immediately, but because of the things that you have done. Kasi nga, Zakeo during that time ay consider isang taong makasalanan. Tumayo si Zakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may minadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Napakagandang kwento itong ating nabasa mga kapatid patungkol po sa isang taong nagngangalang Zakeo. Zakeo po, base sa ating nabasa, ay ang kanyang talagang buhay ay sa po siya talagang nanitingin ng buwis. Bakit meron bang buwis sa Israel, Pastor, noong panahon na ito? Yes. In fact, hindi siya naniningil ng buwis para sa bansang Israel, naniningil po siya ng buwis para sa bansang Roma. Dahil sila po ay nakukop or under the Roman Empire government during that time, at isa po sa kanila pong hinihingi sa kanila pong mga nasakupan ay magbigay po ng buwis. At ang buwis na ito, ang ibinibigay naman sa emperor. Yung mga nalikom na pera, dinadala sa mismong Roma para maging bahagi ito ng kanilang kayamanan. At karamihan po, during that time, ng mga nasa paniningin ng buwis, nandoon po yung tinatawag na korupsyon. Kasi bakit? Pinapatawan nila ng higit na mas madami ang singil nila sa nakabayan kaysa doon sa ipinataw ng Roma. Halimbawa, kung ang buwis nila monthly ay sabi natin 500 pesos kada tao. Ang ginagawa ng mga maningin ng buwis, ginagawa nilang 1,000. So, kickback yun sa kanila. Kaya nga, during that time, ang tingin ng mga Israelites o ang ng mga Jewish people sa mga tao taga-BIR ay mga taong makasalanan. Yan po ang kanilang pagkakilanlan noong panahon ngayon. Kung baga sa atin ngayon, kasi yung politiko, di ba sa atin, kasi yung politiko ay kurakot. Pero mga kapatid, ay hindi naman lahat ng politiko sa Pilipinas ay kurakot. Siguro karamihan na talaga. Di ba? At alam natin, yung mga kinukuha nilang pera, ay hindi naman talaga nila pinaghirapan yun. Pera yun ng sambayang Pilipino. Pero wala sila kung takot minsan na kunin yun para sa kanilang personal na buhay. Ako hanga po sa isang binantat po ng isang mayor na si Vico Soto. Nasabi niya ganyan, nung nag-initiate siya ng pagbabago sa lungsod po ng Pasig. Sabi niya ganyan, kung sabi niya kung meron ng 1,000, 2,000 na taong nangungordap at hanggang pumatay sa ganung halaga, dito po sa kanyang nakatayuan, bilyon po pinag-uusapan.
Kasi ang budget pala ng isang municipality, depende po yan sa sagana ng ekonomiya ng isang municipality. Sana lang kasi umaabot minsan ng billion, 5 billion yung kanilang budget sa loob ng isang taon. Eh, meron palang kalakaran ng 20% pa lang pupunta mismo sa mga mayor or sa mga, sino po yung mga namumuno. Eh, di ba 20% of 5 billion, ilan yun? Sa isang taon. Kaya sabi ni Bigo Soto, ang change na ini-initiate namin is not small saving. Kung 2,000 nga may pumapatay ng tao, hindi how much more yung billion-billion. Daan-daan libo. So, si Zacchaeus, ganoon siya tinitignan ng mga tao ng panahon na yun. Isang ganit, isang masamang tao, isang manloloko, at isang makasalanan sa paningin ng mga Hudyo. Ibig sabihin, pag siya lumalabas ng bahay, meron siya agad connotation o meron agad siyang pangalan. Ang mandarampong na Zacchaeus, maliit pa siya. Ang pandak na mandarampong na nagdito. Mga, ano siya, matindi yung pag-uhusga sa kanya. Pero sa gitna mga kapatid ng kanyang sitwasyon, sa gitna ng kanyang buhay na kanya pong ginagalawan, na-encounter niya ang Panginoon. And this is the good thing. God doesn't matter kung ano man yung sitwasyon mo ngayon. Willing na willing ang Panginoon na ma-encounter niya. Willing na willing ang Diyos na kilalanin. So, tingnan natin yung buhay ni Zacchaeus. Papaano ko ito nagkaroon ng isang magiging transformation. Gusto ko bahagi sa inyo ang pamagat ng ating sermon na ito is the word seen, known, and change. O ibig sabihin, nakita, nalaman, at nagbago. Ito po yung mensahe ng Panginoon sa buhay ni Zacchaeus. Una, gusto niya lang makita ang Panginoon. Pangalawa, kung siya tumakbo patungo sa harapan ng maraming tao, gusto niya pang mas makilala ang Diyos. And the last is, sa kanyang pagkilala sa Panginoon, nagbago ang kanyang buhay. Walang nagpabago sa kanya nung panahon na yon. Hindi siya binago ng kanyang kayamanan, hindi siya binago ng kanyang posisyon. Isang bagay lang po nagpabago sa kanya nung na-encounter niya ang Panginoon. Biglang na sabi ni Zacchaeus, Lord, kalahati na ay kayamanan, handa ako nang i-donate sa mga mahihirap. At kung meron man akong mga na kumbaga naloko or nanakawan ng mga higabayan, ang sabi sa Zacchaeus, 4 times yung ibabalik yung mga ginawa ko sa kanya. Anong sitwasyon ng puso sa kapahayagan ni Zacchaeus na yun? Isang puso na yan ng pagbabago. Maybe si Zacchaeus, maliit pa rin siya, pero ang laki na ng pinagbago ng kanyang kalooban. Yung tinatawag na the inner man. At ito ngayon, yung sentro ng aking talakayan sa mga oras na ito. Sabi ni Tim Keller, sabi niya ganyan, an encounter with Jesus, isa pong manunulat or author po, isang author, sabi niya ganyan, an encounter with Jesus will challenge you to the core. Sabihin, sa pinaka sentro ng iyong pagkatao ay talagang mapag-challenge ka sa Panginoon, but it will also heal you to the depths. Ito pa maganda. Hindi ka lang babaguhin ng Panginoon sa kalooban mo, pagkagalingin ka pa sa mga bagay na meron ka sa sarili. You know what? Healing is very important. Amen ba? Sino rito ang may sakit? Kasama mo. Na tayo, nararamdaman. Of course, dahil nararamdaman ka, ano yung pinapalalaman sa Panginoon? Kagalingan. Tama? Dahil habang may karamdaman ka, hindi mo magagawa ng tama kung ano man yung gusto mong gawin. Di ba, masakit ang tuhod mo. Di ba, paano ka maglalakad? Di ba? Kaya halimbawa, masakit ang mga katawan mo. Paano ka magtrabaho? So, napakahalaga ang healing. Mga kapatid, ang healing ay hindi lang dapat pisikal. Mas mahalaga ang healing emosyonal.
Maybe sa atin dito, may alam sa inyo, okay naman kayo physical, wala naman kayo karamdaman, pero niniwala ko, deep inside of you, punit-punit, gulamit ang iyong inner life. Wasak na wasak ang iyong mundo. At nakikita mo yan. Kaya maraming mga tao, lagi nilang galit. Kasi bakit? Meron silang sakit. Inner. Kaya maraming mga tao, hirap nyo sa mag-express ng kanilang mga sarili. Kasi bakit? Isa lang yun. Maraming sugat sa loob ng kanilang mga buhay. At yung sugat na yan, mga kapatid, pag hindi yan naghilom, mahihirapan tayo makasunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng mga psychologists, people are craving in three things. Tatlong bagay lang po yung parang tawag ito, cravings yung parang digital or hinahanap-hanap ng mga tao sa kanyang buhay. According to psychologists, it's not money, it's not good work, it's not success. Tatlong bagay sabi niya ganyan. 3 people craves for these things, according to psychologists. Number 1 is the cravings for significance. Yung kahalagahan ng buhay, which is significance. How's your life right now? Kumusta ba ang buhay mo ngayon? Ang buhay mo ba ngayon ay punong-puno ito ng kagalakan, ng meaning, o ang buhay mo ay parang pag-isip mo na umaga, kung ano lang yung nakapawala mo ng hapon, yun lang din yung buhay mo ngayon. Sabihin, there's no significance in your life. Pangalawa is the so-called belongingness. Na-try nyo nang sumama sa isang grupo tapos OP kayo. Ha? Ano ba yung OP? Order of place? Out of place, di ba? Alam mo, nakasama sa isang lugar, kaso nga lang, ramdam mo, hindi ka belong. Ang tawag doon, OP. So, belongingness. Kaya, pag minsan, ang tao, hindi siya belong sa isang lugar, naghahanap mo siya. Ang problema kasi, pag sa pamilya pala, ramdam mo na hindi ka na belong, yun ang mahirap. Part daw po yan ng cravings ng isang tao. At yung last is the craving for security. Kaya nga, marami sa atin laging nagpaplano ng buhay. Marami sa atin, kung pwede nga lang ubusin yung buong isang linggo, magtrabaho ng magtrabaho. Kasi bakit? Para may malaking ipon. Kasi kayo yung security. Di ba? Ito lang yung tatlong bagay na kailangan na dinikrave ng isang tao. Many try to meet these needs through, sabi niya ganyan, number 1 is achievement. Kaya mga tao sila, marami silang mga na-achieve sa buhay. Marami silang mga narating sa buhay. Marami silang mga nagagawa sa buhay. Pangalawa, they try to meet this by possession. May mga tao bisa na gusto na bili ng mga ari-arian. May bahay nang nasa, sa Pilipinas, may bahay nang nasa Mindanao. Gusto ko kumuha ng bahay sa Binayas. Gusto ko kumuha ng bahay sa Luzon. Para tatlo na. Luzon, Visayas, at Mindanao. Kasi bakit? Isa na naman talaga yung pinag-umulan yan. The craving for significance, belongingness, and security. Ang problema, ito yung pinagtatakip niya sa mga bagay na ito. And the third is approval of other person. Ano ibig sabihin approval? Yung lagi lang siya sabihan na actually tama ang ginagawa. Dapat nasabi sa'yo na yung mga decision mo okay, maganda. Kasi according to the surveys, many Filipino has this so-called attitude of actually hindi siya pleasing personality. Pleaser personality. Anong ibig sabihin? Di ba tayo mga Pilipino, mahit tayo pagbibigyan ng mga kasama natin.
lagi natin gusto pagbigyan yung mga request nila. Minsan, hirap tayong tumanggi sa mga request ng mga barkada, request ng mga ating pamilya, request ng ating mo sino man. Ang tao ko dyan, pag kanyang kaisip, tinatawag na ikaw ay pleaser person. Kasi bang iniisip mo, pag hindi mo pinagbigyan, baka magalit sa'yo. At pag nagalit sa'yo, that is a shame on you. Pero sabi ng ating mga dalubhasa, ang cost daw po niyan, nung bata ka, hindi ka kasi na-appreciate. Dahil kang sinasabihan na wala kang mangyayari sa'yo, kaya sabihan ka naman yung mga gandang pangalita. Kaya nung paglaki mo, you want to do something that can please other people. And that's the problem. So ito yung ginagawa ng mga tao to try to meet their inner cravings, the significance, belonging, and security by doing achievements, possession, or approval, but still unseen and unresolved. Isa din lang, kung totoo ang kayamanan ang pagbibigay ng significance sa isang tao, ba't maraming taong mayaman na nagpapakamatay? Sino yung makilala yung mga mayaman na nagpapakamatay? Dito lang sa Korea, mga sikat pa sila, di ba? Ba't lang ginagawa yun? Why? Samantalang totoo sila, napakalayo ng agwat ang ganun makukuhay sa atin. Kung pera at saka kasikatan pag-usapan, meron sila, para tayo na. But why? Dumating sila, kasi meron pagpapakamatay. Sabi nga, ang taong papakamatay ay ayaw naman daw talaga ng papakamatay. You know what the reason why they do suicide? Because of the pain that they are feeling. Yung sakit kasi na maramdaman, they want to stop the pain. And the immediate thing that they need to do is to kill themselves. Pero kung natitignan, simple lang naman yung dapat maging buhay natin. Isa lang naman eh. Di ba sabi ko nga, Jesus is the answer. Amen po ba? Niniwala ba ka na si Jesus lang ang kasagutan ng ating buhay? Do you agree with that? That Jesus is the answer in our life. So Zacchaeus was wealthy and powerful, yet still climbed a tree like a child, a sign of inner emptiness. Ipinakita ng Panginoon ni Zacchaeus dito na sa gitna ng kanyang kayamanan, he has the power also, but he is willing to climb up on the tree para makita lang at masilayan ang Panginoong Jesus. Do you think Zacchaeus is expected Jesus Christ na babatiin siya? Do you think? Hindi. Kaya anong binati siya ng Panginoon, grabe yung kagalangan ng kanyang puso. Kasi alam ng Diyos kung sino talaga yung mga totoong taong nag-aanap sa Kanya. Amen po ba? Hindi porket lahat ng mga pumapa sa church, naghahanap sa Diyos siya. Naalala ko naman yung kwento ng dalawang angel. Saan yung kwento ko? Ha? Hindi mo yung kwento ko? Yung dalawang anghel. Anghel ng Panginoon at anghel ng Diablo. So, yung dalawa ito, papaligsahan sila. Sabi niya ganyan, tara sa earth at paramihan tayo ng tagasunod. Panginoon mo at Panginoon mo. Of course, sabi ng ginawa ng anghel ng kasamaan, pumunta sa club, sa night club. O sabi niya kaya, lahat yan sa amin, di ba? So yung angel, abay, talagang hindi makainig. Di ba? Talagang pahiyang-pahiya siya. Kasi pumasok ka naman sa night club. Eh. O, lahat yan, sabi niya ganyan, kakampi namin yan. Sabi niya ganyan, sige, pero hindi kami magiging kakampi dyan. Sabi niya ganyan. Then pumasok siya sa ano? Pumasok sa kungan. O sabi ng angel, alam mo na kalaban, na angel, o lahat yan, sabi niya ganyan. Amin yan. Sabi niya, lahat yan ikakampi namin. Payang-paya ulit yung anghel ng Panginoon. Dito na sa mga pinasukan. Church. Aba, nakangiti ang anghel. Nakangiti ang ganyan. Nakikita mo yung mga yan? Sabi yan? Saan? Dahil easy. Ganun, diba? Lahat yan, sabi niya ng anghel ng Panginoon, sa akin yan. Eh, siyempre nakayo mo yung anghel ng tao. May mat tumawag. Nakita mo yung cellphone? Nakita mo yung pailit? Nakita mo yung ano? Sabi niya.
story of these two angels. When we come to our Lord Jesus Christ, we need to focus our life. Ang gabin natin, lumapit tayo ng may kagalakan sa ating Diyos. Kasi at the end of the day, pag tayo naman nahirapan, sino yung ating tatawagan? Di ba? Eh ngayon pa lang dapat tumawag na sa Panginoon. Ngayon pa lang, ayusin mo na ang buhay mo. Ngayon pa lang, pagpunta mo sa gawain ng Panginoon, dapat nakafocus ka sa Kanya at tanggalin mo siya ng may kagalakan. Ito ang nakita ng Diyos kay Zacchaeus. Kaya alam ng Panginoon kung sino talaga yung willing siya ma-meet. Tanong ko sa inyo, are you willing to meet your Lord right now? Say amen. Amen. Praise the Lord. So, this passage is just about the short man, Zacchaeus, meeting with the Lord Jesus Christ, but it's also about a lonely heart, but being restored by our Lord Jesus Christ. Itong ating kwento na binasa sa inyo ay hindi na isang takbo ng isang taong maliit, mayaman, makasalanan, publikano sa panahon nila. Kung hindi, isa rin itong halimbawa na may pusong malungkot, pusong wasak, pusong walang security, pusong walang mapuntahan. Pero nung namit ng Panginoon, nagkaroon po ng restoration. At ito po yung nais ng Panginoon na ating matutunan sa buhay ni Zacchaeus. So, ating pag-aralan ang mga bagay na ito sa buhay po ni Zacchaeus. In verse 1 to 4, sabi doon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon ng pangalan ni Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y napakayaman. Then verse 7, be mindful for this verse. Sabi doon, sinikap niya makita si Jesus. Yung pananalitang he wanted to see Jesus Christ ay nagpapakita lamang ito na si Zacchaeus ay may ikinukubling gutom sa pagkilala sa Diyos. The behavior that Zacchaeus executed defined the inner being of Zacchaeus of longingness and hunger to know the Lord Jesus Christ. Ito yung nagpudyok sa kanya, ito yung nagtulak sa kanya para mas makilala ang Panginoon. Kasi alam niya sa puso niya na sa gitna ng kanyang kayamanan, may still hidden emptiness pa rin sa kanya. Di ba tayo, pag nakabot tayo ng mga bagong mga gadget, kasi lahat naman tayo ang galing sa bansang Pilipinas, hindi, siguro karamihan naman sa atin siguro, di naman mga rich kid. Sino ba mga rich kid dito? Meron ba mga rich kid? Diba? May rich kid ba naman, hindi ko punta ng basa ko. Kung mga lahat tayo, ang especially pag kayo pinatira sa bandang probinsya, napakahirap pa ng buhay. Tama mo ba? Sino po itong naranasan nagkulang ng Milo? Saan yung buhay? Ano ba? Ha? Gano'n? Sino pala yun? O tubig na lang, tubig, inulam. Diba? Diba? Ako po, nung bata kami, mga kapatid. Anong bata kami? Siyempre, wala pang sulit noon. Wala pang sulit sa probinsya. So, pinanggagawa ng puro kahoy. No? At yung ginagawa ng every summer, talagang bukta sa bundok. Nakuha kami ng mga pagpapangkamula. Ngayon, pag yung napalakas yung apoy, nasusunod po yung bigas. Pero gusto namin yun. Kasi ginagawa namin kumpisa noon, sasabawan namin yun hanggang sa matanggal. At lalagyan namin ng asin. Yun na yung kakainin namin. Grabe, ewan na po, naranasan ko rin yan. Diba? So habang kumakain kami ng itif sa Ilocano yun eh. Natutong, may kasamang bitsun ko yun. Na hindi biro lang ko yun. Yung po yung naranasan ko namin. O kaya nag-uulam kami ng saging. Asin lang, saging. Basta lahat ng mga may bunga sa probinsya. Bayabas. Lahat. Kasi napakahirap ko ng buhay ko. Dahil ako po yung Ilocano, ang dinawala po sa bahay namin, yung salita namin, bagbuong. Hindi po nawawala yun. Mawala lahat ng mga rekado, wag lang yung bagbuong.
Kaya lumaki po ako sa bagoong. Yung mga dinig ko. Napakahirap sa probinsya. Siyempre, nung tayo mga pinagpala ng Panginoon, at nagkaroon ko ng konti pera. Diba? Kung ito na medyo maganda sa bansa Korea, the chances are, yung mga napapanood mo noon, ng mga sapatos, ng mga damit, unti-unti mo lang nabibili ngayon. Tama? At ang walang siguro, kung nasuot mo lang nabili mong jacket, para feeling mo, ikaw yung artista ng Korea, di ba? Pero ang tutuhan ng mga kapatid, sa lahat ng mga nabili mo natin mga gamit, temporary lang po yung kasiyahan. Tama? Pag namantsahan ngayon, mawala ka ng gamit. Kaya iba, bili ng gamit. Iba naman, bili ng mga nag-accumulate talaga ng mga bagay-bagay, pero hindi napupuno yung kasiyahan sa kanilang mga puno. Iba naman siguro sa inyo, napag-ipon na, napag-pundar na, at ngayon, plano pa kayo mag-pundar rin, ibang bahay. Maybe, nasa plano nyo yan. Pero, pag nagawa niyo ulit yun, ang katotohanan, yes, masaya yun, pero it will not long last the happiness. Di ba? Ito po yung buhay sa chaos. Yeah, accumulate a lot of wealth, a lot of money, but at the end of the day, pag higa niya sa kanyang higaan, alam niya sa puso niya, Lord, may kulang. My heart is empty. Yet I have a lot of wealth. My heart is empty. At alam po ng Panginoon yan. Kaya si Zacchaeus, sa kanya po mapapakita ng pagtakbo sa Panginoon, ay mapapakita lang ito na meron po siyang deep hunger in knowing the Lord Jesus Christ. So si Zacchaeus, isang mayamang maninihin ng buwis, ngunit ramdam niya sa panloob na kanyang buhay ay meron siyang kalungkutan. Ang tawag po niya mga kapatid ay spiritual emptiness. Sabihin nyo nga, spiritual emptiness. Yes, actively, physically nandyan ka, but spiritually, you are empty. Remember, ang tao mga kapatid, may dalawang buhay. Meron tayong physical at meron tayong spiritual. Physically, kailangan mong kumain, kailangan mong maligo, kailangan mong ayusin ang physical ng pangatawan. But hindi na yan natatapos ang ating buhay. Meron din tayong spiritual na buhay. Ano ba yung mga spiritual na buhay? Katulad ng kasiyahan. Spiritual yan, tama? Love, joy, peace, forgiveness. Spiritual po yan ang mga bagay. At napapalakas lang yan pag tayo ay lumalapit sa Panginoon Jesus. So, si Zacchaeus ay meron siya tinatawag na kakulangang spiritual. Bagamat siya'y mayaman, meron siyang mga ari-arian, pero batid niya sa kanyang buhay na meron po siyang spiritual na kakulangan. Ang spiritual na kakulangan ay malalim na pakiramdam ng kawalan o uwang sa loob ng kaluluwa o espiritu. Yung deep sense of emptiness. Minsan ba naramdaman niyo na ba na parang you feel worry pero wala ka ika-worry? Na parang feel mo sometimes parang bang balisa ka, parang bang nag-ahala ka na wala ka naman dapat inakapag-alala. Ibig sabihin, pag ganyan ang estado mo, you are the spiritual emptiness. So ito po yung pakiramdam ng pagkahiwalay sa tunay na kahulugan o layunin o sa Diyos. Kadalasan sinasama ng kalungkutan, pagkauhaw at hindi pagkasiyahan, hindi sa mga bagay na material at sa mga bagay na kung saan ay natin. Yes, you have a lot of things pero hindi ka nagiging masaya. So ano ba yung mga sign ng spiritual emptiness? Ano ba yung sign na ikaw ay nasa stage ng spiritual ng kawalan or emptiness? Kumbaga sa bangko, gusto mong mag-withdraw, wala naman yung pera mo, di ba? So wala ka tuloy pang gastos. Ano ba ibig sabihin? Ano ba yung mga sign ng spiritual emptiness? I will give you 4 things na ikaw ay may sign of spiritual emptiness. Number 1 is persistent loneliness or isolation. Ibig sabihin, yung kalungkutan mo, yung para bang hindi maputol-putol na kalungkutan sa iyong kalooban at patuloy na pagkaabala
sa buhay mo? Yung bang lagi ka na lang balisa? Yung bang lagi ka na lang hindi mapakali sa buhay mo? Pagising mo ng umaga, yun agad yung number 1 mong nararamdaman. Mga kapatid, baka ikaw ay nasa tatawag na spiritual emptiness. Even when you are surrounded by people, you feel isolated and you have a persistent loneliness inside of you. Pangalawa na sign, lack of inner peace and constant anxiety. Parang ang dami mong kinakatakutan sa buhay. Parang lahat na lang ng pangyayari kinakatakutan mo. Magigero na ang mga bansa, takot ka, tumaas yung baha sa Maynila, takot ka, nagkasakit yung pamilya mo, takot ka, parang lahat na lang kinakatakutan mo. Wala kang kapayapaan and you have a constant anxiety. Ang tawag dyan, restlessness inside. Ang hirap pong labanan ng mga bagay nito. Ano ba? Feeling and fulfill despite of success or possession. Alam mo yung hindi ka fulfill sa buhay mo, samantalang narating mo naman yung dapat marating sa buhay. Yung feeling mo na, okay naman na. Dahil ko na sa Korea ka eh, naipon ko na yung gusto mong maipon. Hindi mo na dapat naibigay. Pero ba't ganon? Parang may kulang pa rin sa aking buhay. If you are experiencing that, means you are now in a spiritual emptiness. And material things doesn't satisfy. Ano pa? Yung side of spiritual emptiness. Turning to unhealthy coping mechanism. Kaya maraming mga tao, dahil kami sa spiritual dryness or emptiness, they have the so-called unhealthy coping mechanism. Ano yung ibig sabihin nito? Number 1 is addiction. Dinadadala sa mga issue ng kanyang buhay para malimutan ang panandalihan niya yung di maganda na naranasan. Kung ano na yung mga pinapasok niyang mga pagkakalibangan sa kanyang buhay para na hindi niya maalala, hindi niya maramdaman yung tinatawag na emptiness inside. Ang dami niya lang pinaadikan. Adik siya sa mga paglaro sa computer, sa paglaro sa mobile phone, ibig sa mga sugal. Marami ka na-adik niya sa mga sugal. Ako kaya kilala ko na-adik ko sa online sabo. Maraming ganyan po. Naalala ko yung kaibigan ko, sabi niya ganyan, kung gusto mong makagat sa isang tao, if you want to the best of person, puro mo magsugal. Kasi para tuto siya magsugal, nakagati ka na. Yes, one of the very dangerous habits or vices a person can do is yung pagsusugal. Ang dami na pong winasak ng pamilya dahil sa pagsusugal. Pero maraming mga tao, ginagawa nila, why? That's their tawag na coping mechanism. Para ba pag ginagawa nila yung masaya sila, no? Pag yung mahawak sila ng mga baraha, mga kasisiyahan sila. Kasi bakit? In their inside, meron silang spiritual emptiness. At hindi lang yan, no? Hindi lang yung tatawag natin yung sa mga unhealthy coping mechanism, the addiction, yung tatawag na skepticism. Kung nag-escape sila, o diversion. Iba, para lang magkaroon ng ibang pagkakalibangan. Nag-gym, healthy naman, nag-gym ka, iba naman pinubuko sa mga activities. Pero ang katotohanan, sa loob ng taong yan, mayroong isang parte ng kanyang buhay na hindi niya kayang solusyonan. Yan po yung nangyari sa Ramos. Alam niya sa puso niya, na merong isang parte ng kanyang buhay na hindi niya kaya mismong solusyon. Kaya nga siya ay lumapit sa Panginoon. So ano po yung katotohanan sa ating pinag-uusapan sa buhay ko ni Zacchaeus? So loneliness often hides behind our busyness and accomplishment. Akala natin yung mga taong successful sa buhay, yung mga taong maraming achievement sa buhay, ang di natin alam, sila yung pala yung mga taong pinakamalungkot na tao sa pala ng mundo. They hide their loneliness
through their achievements, and through their accomplishment. And this is what happened to Zacchaeus. Kaya tanong po mga kapatid sa iyo sa mga oras po ito. Ang tanong po, kung si Zacchaeus ay umakyat po ng puno, ano ngayon ang inaakyat mo sa buhay o pinutulong mo sa buhay in order for you to feel the emptiness inside of you? Ano ba yung ginagawa mo ngayon para po naglanong ko lang? You know what? Isa lang naman talaga yung magpupuno yan sa buhay natin. Walang iba, kung hindi ang Panginoon Jesus. Amen po. Walang iba. You cannot find anything here in this world that can give you full satisfaction, joy, and happiness maliban sa ating Panginoon Jesus. At marami na pong naging masaya, naging peaceful ang kanilang buhay. Hindi dahil sa naging mayaman sila, hindi dahil sa nakapag nila lahat ng kanilang mga naisip, kundi napanatag sila sa piling ng ating Diyos. Mga kapatid, ito po yung matagpuan mo sa mga oras nito. Ito po yung makatulong natin sa mga oras nito na mapanatag tayo sa presensya ng ating Panginoon. While this hidden hunger steer the depths within Zacchaeus, the moment Jesus calls Zacchaeus with a name that begins to satisfy his loneliness, breaking the barriers of loneliness and opening the door of encounter kay Zacchaeus. So ito po yung pangalawang bagay na nangyari kay Zacchaeus. Hindi lang po siya mayroong hunger sa Panginoon, hidden hunger to know the Lord. Pangalawa is, when the Lord Jesus Christ recognized si Zacchaeus. Sabi nga, the sweetest words that a person can hear is his or her name. Tama ba, Rodel? Diba? Pag tinatawag yung ating pangalan, the sweetest voice that a person can hear or hear is his or her name. The good thing about this is, nung dadaan ng Panginoon, Jesus Christ called the name of Zacchaeus. And that is very powerful acknowledgement. Imagine, i-acknowledge ka ng Diyos, tawagin ng Diyos ang pangalan mo. Ibig sabihin, importante ka. Kailan mo ba? Ibig sabihin, mahalaga ka sa Diyos. Ang tanong ko sa inyo, narinig niyo ba na tinatawag kayo ng Diyos? Kaya pala nagkakaganyan ka ngayon. Kaya pala kung sino-sino ngayon ang pinagpupunsultahan mo kung may problema ka. Kung sino-sino ang mga pinapanood mo sa FB, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok. Kasi bakit? Hindi ko pala naririnig ang boses ng Panginoon. Yung mga kapatid, matagal na tinatawag ng Diyos. Alam lang po natin. Sabi niya sa John chapter 10, I will call them by their name. Matagal na tinatawag ng Panginoon. Matagal na panahon na ina-acknowledge ka ng Diyos. Dahil alam niya ang sakripisyo na gusto na ginagawa sa Panginoon. Alam ng Diyos. And He's calling us by our name. The power of being called by name. In psychology, hearing our own name triggers recognition. Uy, narinig ko pangalan ko na. Parang hindi ka ganun ba yan? Narinig ko pangalan niya, parang, uy, ako na-recognize. Pangalawa, not just triggers by recognition, triggers also by value. Para bang nagkakaroon ka ng value sa sarili mo pag ang pangalan mo ay nababanggit. At yung pangatlo, triggered by identity kung sino ka. At yung pangapat, through affirmation. Kaya the sweetest voice or words that a person hear is yung kanyang pangalan.
Unless na lang po na ayaw nyo sa pangalan nyo. Sino nito ayaw? Sino po ito ayaw ng kanyang pangalan? Meron pang gano'n? Na nung lumaki kayo, para nakipagtalo ka sa mga magulang nyo, ba't kasi nanay, yan ang pangalan ko. Siguro hindi nagkataon na yan ang pangalan mo. Talaga tinakaya ng Panginoon. Pero masarap mapakinggan na tayo patawagin ng Panginoon. So ano po yung kapangyarihan? But if you are recognized by your name. In verse 5, yung sabi dito sa ating pong talata, sabi ng Panginoon dito, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan mong tumuloy ngayon sa iyong bahay. What a powerful revelation by our Lord Jesus Christ to this guy na nung panahon nila ay branded siyang makasalanan. Branded siya naman luloko. Branded po siya na kurakot. Pero in-acknowledge po siya ng Panginoon. Zacchaeus, baba ka. Tutuloy ako sa iyo. Grabe. Ano kaya niya siya magbukas mo ng FB o kaya Instagram? Binabanggit ni Panginoon, bumbong parang sa pangalan mo. Parang doon, Sister Dina. Parang gano'n ba? Di ginagawa. Parang sa church na sister talaga yun. O kaya sabi, Father Jonathan, Pangulo na ginagawa niya sa'yo. Ano mararamdaman natin? Diba? Iba. Nakakasuwa po ang Diyos ang nag-recognize sa atin. Amang na sa Panginoon, when God recognize you, He will not condemn you. Because His recognition is a sign of His love and empathy in you. Kaya dapat magalang tayo sa Panginoon. So, personal recognition breaks the isolation. Di ba, ikaw ay nasa isang lugar lang, then bigla kang tinawag. Di ba, parang bigla ikaw napapasama sa isang grupo. Hoy, kasama ka namin! Star, kasama ka namin dito. Di ba, moment ka lang, bigla kang tinawag. Di, ikaw kasama ka namin sa grupo. Di ba, parang ganda na sarap ng pakiramdam. Di ba, belong ka dito. You are loved by this group. Ako nag-bless ako doon sa mga PDL group ng mga kababaihan. Kasi nga wala sasama nila ako yung nag-handle kahapon. And I'm very thankful to the Lord for the testimony that I've heard for them. Journeying the purpose delivered life sa buhay. Masaya po ako. Na na-feel nyo na ang church pa lang ito ay kayo ay kabilang sa gawa. I'm very happy that you feel that through your journey sa book na yan. Sana po sa iba mga kasama nito, share that wonderful journey na meron tayo. All of us belong sa kanyang pamilya. Kapatid, belong po tayo sa pamilya ng Panginoon. So, personal recognition breaks the isolation. When Jesus calls Zacchaeus by name, He breaks through Zacchaeus' isolation and loneliness. Zacchaeus had climbed a tree because he was excluded and looked down by the society as tax collectors and being a pagan life during that time. Kaya si Zacchaeus, pag lumalabas sa kanyang bahay, pinag-usapan agad siya ng kanyang mga kapitbahay. Yan na naman yung mga taong madaraya. Yan naman yung taong kurakot. Kasi si Zacchaeus talagang pinagin talaga, he is condemned by his society. And the good thing about this is when Jesus Christ called the name of Zacchaeus, yung pag-iisa, yung loneliness si Zacchaeus, yung kanyang isolation, it become now, breaks his isolation at biglang nagkaroon po siya na kasiyahan sa kanyang buhay. That's the power when you are recognized by God. Nang tawagin si Zacchaeus, Jesus si Zacchaeus, ang kanyang pangalan, nagkaroon po siya ng isang kagalakan sa kanyang sarili. In which sinabi doon, galak na galak siyang tinanggap ang Panginoon. Ako po, habang inisip ko po ito, maybe this is the first time Zacchaeus experience true happiness sa kanyang buhay. Nung po siya na-recognize ng Panginoon. Ano ba?
Nung sinabi ng Panginoon, Zacchaeus, bumaba ka dyan. That is the calling of Jesus Christ sa kanya. It means it's a call that Zacchaeus inviting with the Lord Jesus Christ into a very personal way of relationship. Yung pakikipag-ugnayan ng Panginoon kay Zacchaeus is an open invitation when the Lord Jesus Christ called Zacchaeus. Calling someone by name also is an invitation into a relationship and intimacy. Di ba, pag tayo po ay tinatawagan ng ating mga magulang sa ating mga pangalan, it is a call of invitation to an open relationship and even intimacy. The same with our Lord Jesus Christ. The same also with God. Nakaganda sa Panginoon, sabi ng Bible, doon ka pa lang sa sinapupunan ng iyong nanay, hinubog na kita. Sabihin, hindi ka pa pinapanganak, mga kapatid. Nandun ka pa lang, kumbaga, parang kummerge pa lang ng cell at saka yung tawag doon, yung egg ng nanay mo. Kummerge pa lang, inaabangan ng Diyos na lumabas sa sinapupunan ng nanay mo para makipag-ugnayan sa iyo. Kapatid, ganyan po kasabik ng Diyos. Sabi niya, even in your mother's womb, I craft you in my hands, sabi ng Diyos. So ano po yung katotohanan na sinasaya ko ng mga talatang ito? Based on sa encounter ng Panginoong Jesus, isa kayo sa Panginoong Jesus. When Jesus calls you, He is not just speaking to the person you are truly are. Not the label others have given. When the Lord Jesus told you, hindi ka niya tinawag dahil sa sinasabi ng ibang tao kung sino ka. Tinatawag ng Panginoon kung sino talaga ang pagkatao. Naalala ko po yung usapan namin sa PDL kahapon. God is interested of who you are, not of what you can do. Ang Panginoon daw ay interesado kung sino ka, hindi sa kaya mong gawin. So, ibig sabihin, we cannot impress God sa buhay natin. Kaya kapag napag-usapan namin with regards doon sa pagpapayaman ng karakter, natutunan po namin doon na lahat pa lang nangyayari sa ating buhay, especially yung mga painful experience natin, God allowed those things in order for us to be molded by Him. Kaya minsan, kaya sabi ko kahapon, sa aming usapan sa mga ladies group sa PDL, kung ito ang nais ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating buhay, ibig sabihin mga kapatid, mababawasan ang reklamo natin sa ating buhay. Kapag may dumating na problema, hindi agad mag-reklamo. Kasi bakit? Titignan mo siya na yan ay inalaw ng Diyos para patatagin pa ang iyong karakter. Kasi nga, interesado ang Diyos sa iyong karakter kaysa sa kakayahan mo na pwede mong gawin. Kaya most of the time, even sa mga mananampalataya sa Biblia, number 1 po kanila nadadaanan yung mga pangit sa buhay. Sino po yung alam niyo, pinakamatinding pinagdaanan sa Biblia na dumaan ng napakahirap na sitwasyon ng buhay? Na parang sa isang pangkaraniwang tao ay hindi kaya ito. Na kung mangyari siguro sa atin ito, mabaliw-baliw tayo. Sino yan? Si Job. Tama? Si Job. Ano ba nangyari kay Job? Si Job, sabi ng Bible, napakabuting tao. Lagi siyang nag-aalay ng handog sa Diyos para parangalan niya. Pero sa isang araw ng buhay niya, dumating isang napakatinding trahedya sa kanyang buhay. Number 1, nawala ang kanyang kabuhayan. Pangalawa, nawala ang mga pinakamamahal niyang anak. Pangatlo, nagkaroon siya ng isang sakit na halos walang lunas. Pang-apat, yung asawa niyang nagsabing, till death do us part, sinusumpa na siya. So, the four corner of life of Job is turned down. Wala na siyang mapupuntahan. Sa gilid, sa taas, sa kaliwa, sa kanan, sa ilalim, wala. Dead end. Everything is a wall.
kayo matyaga nagbabasa ng Biblia, tatapusin niyo po yung kwento ni Job. Isa po sa mga na sinabi niya, napakatalinghagang pananalita yung sinabi ni Job. Noong panahon na yun siya dumagaan sa matinding pagsulok. I think sa ngayon, baka hindi natin kayang, ano yun, kumbaga, hindi natin kayang tagalan yung karanasan ng pagsubok. Meron sinabi si Job, napakalagang bagay. Sabi niya, dumating ako sa mundo nitong buwan, alas mo sa mundo nito. That's how Job responds to the situation. Bakit? Naintindihan niya, at the end of the day na kanyang buhay, inalaw yun ng Diyos para mas maging handa siya sa another level of life at pagpapala niya ganyan. Kasi mga kapatid, dumataas na matinding problema ngayon. Dumataas na maging kalipitan sa lahat. Isa-isahin natin, relasyon. Sino rito ngayon ang may hindi magandang relasyon sa kanyang pamilya? Aminin natin. Sa kamag-anak, sa asawa niya, everything. Ganun ba? May sigurot kayo? Aminin natin. Crisis siya. Pangalawa, finances. Sino rito ang kulang sa kanyang finances? O kulang na yun? Ha? Parang natin yata kulang ha? Diba? Finances. Ano ba? Karamdaman. Sino mo yung sakit? Na tayo na iniinom na gamot at di na parang bumawala-wala. Crisis yun. Ano pa? Spirituality. Sabi spiritual, wala ka talagang parang ayaw mong church, ayaw mong mabasa ng Bible, and everything ayaw mo. Pero alam mo sa isip mo, pag tinanong kita, tama ba magbasa ng Bible? Tama, Pastor. Tama ba manalangin? Tama, Pastor. Tama bang kuwatin ng church? Tama, Pastor. Ang tanong ko, ginagawa. Diba? Kumbaga, that's common sense. Sabi nga, but common sense is not common practice. Kung tumaga ka sa mga bagay na yan, mas matindi din nga ni Job. And the good thing is, why God allowed you there? Because God wants you to be prepared for the next level of your life. Amen po ba? Bago narating ng mga Israel ang promised land, dumaan muna sila ng wilderness. Bakit? Sa wilderness, ang dami nilang natutunan sa buhay. Sa wilderness kasi, natutunan nila ang magpakumbaba at umasa sa Diyos. Kung dumadaan kayo ng mga wilderness sa buhay ng mga kapatid, maging magalak kayo. Amen ba? Sabi mo, maging magalak ako. Parang hindi naman eh. Sabihin niyo, ako'y maging magalak. James chapter 1, basahin ko natin. James chapter 1, verse 4 said, meron po kayong Biblia dyan, basahin ko natin. Sinasabi po ni Apostol Santiago sa kanyang mga sulat. Dito po siyang paalala sa atin. Sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 4 or verse 5, sabi dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa marunungan. Verse 2 said, sa verse 2 muna tayo. James chapter 1 verse 2 sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sa Biblia, pag sinusubok ka, ikakagalak mo. Pero karamihan sa atin, pag sinusubok tayo, ikinakabalisaan natin. Kaya ang lahat ng teaching ng Biblia at yung teaching sa Biblia. The Bible tells us that when you are in this situation in which is very painful and hurt for you, sabi ng Biblia, magalak kayo. Kasi bakit? Ikayayaman niya ang iyong karakter. So when Jesus calls you, He is speaking to the person you truly are, not the label of others that give you. Ano kayo? Kung tingin sa'yo, isa kang isnaberong tao, o isa kang taong malamot, o isa kang taong anything lang, na ibabrand po sa inyo. Walang care ang Panginoon doon. Naman nakaraan mo, God doesn't care. He will call you who you are.
tinawag ng Panginoon Jesus si Zacchaeus sa kanya pong effort lumaki sa puno ng sikamoro. At hindi lang nakitaan ng Panginoon Jesus si Zacchaeus ng isang kagutumang espiritual. The good thing about this is, when Jesus Christ entered to the house of Zacchaeus, ito yung magandang nangyari sa kanya. From shame to restoration. Ano yung nangyari doon? Ano yung nangyari sa loob ng tahanan ng Panginoon? Ay namin ni Zacchaeus? Verse 8 said, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, look, here now I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times. Yeah. Anong ibig sabihin mga kapatid? Hindi na nahiya si Jesus, si Zacchaeus sa kanyang sarili. At siya'y tumayo at inamin niya, Lord, totoo lang, nagnakaw talaga ako. Lord, totoo lang, ang kayamanan mo ngayon ay bunga yan ng aking mga pagnanakaw sa mga tao yan. Pero sa mga oras na ito, gusto kong ibalik. Or pinagsisihan ko na ang mga bagay na yan na ginawa ko. At kung meron mga akong nadaya sa mga tao nandito ngayon, willing po ako na ibigay 4 times na higit pa sa mga tao. So this is the representation of a fully restored heart. So alam ko mga kapatid, pag ang puso natin ay talagang okay na sa Panginoon, wala na yung pwedeng kahiyan na sa ating buhay. Kung may nakaraan ka mo, pangit? Bakit kailangan kahiyan? No, you are already restored by the Lord. You are already acknowledged by the Almighty. Bahala ka sa paningin ng Diyos. So, it doesn't matter ngayon kung ano yung nakaraan mo. Eh ano kung sabihan ka sa mga nakaraan mo ng mga tao kilala mo? It doesn't matter. Baka yung mga tao man na minsan nagsasabi sa atin na ganyan tayo, baka meron na silang masigit pa lang ng ganun mga ginagawa mga kami. Di ba sabi nga, people hurt, they will also hurt. Ang tao nasaktan ay sila dito ay mga mananakit. Eh once you do something to other person, ibig sabihin, meron kang karamdam, meron kang sakit sa loob na gusto mong iparamdam sa ibang tao. Pero pag ikaw ay restore na ang puso mo, you don't care kung ano yung nakaraan mo. Kasi bakit? Ang puso mo ay binuuna ng Panginoon. Ang puso mo ay hinilom na ang sugat ng Diyos. Kaya hindi ka na sensitive. Amen? Na? Kaya sabihan kang pangit, who cares? Sabihan kang hindi ka namamansin, lahat ng pangit sabihin sa'yo, who cares? So ngayon, kasi bakit? Hindi ka na, wala ka na sakit eh. Kaya kahit na, di ba yung may nanak, pag yan hinawa ko masakit, makti. Pero hindi yung emotional wounds. May mga tao minsan na hindi mo lang nabati, umiiyak na. Bakit? Sige, uy. Hindi mo lang ako sinasama sa grupo nyo. Oh? Hindi mo lang nabati? Ibig sabihin, may sugat yun sa loob na kanyang puso. May emotional wounds yan. Pero pag tayo ngayon na-restore ng Panginoon, kahit anong sabihin sa atin ng mga tao, wala na yan. Because what people said to you doesn't define you. Tanda nyo yan. Kung ano man ang sinasabi sa inyo ng mga tao, hindi naman talaga totoo ikaw. So dito lang natin yung katawag na radical generosity and restitution are not born from guilt alone, but through the healing power of our Lord Jesus Christ. Kaya nagiging generous na sa Zacchaeus. Kasi bakit? Nahil na yung kanyang pusong sugatan dati. Nag-overbear ng sa kanya ng kanyang society kinakarakilan. So ano po nangyari dito mga kapatid? Yung confrontation ni Zacchaeus sa kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Zacchaeus' confrontation himself of who he is in the sight of our Lord Jesus Christ leads now
to a deeper accountability to our Lord Jesus Christ. When Zacchaeus stands before the crowd and publicly declares his commitment to repay those he has wronged, he comfort his past shame, honesty. This step of accountability shows that restoration begins when we acknowledge our mistake and take responsibility for our action. Yan naman kailangan sa ating Panginoon eh. Acknowledge your mistake and take the responsibility of your action. Pero maraming mga tao, takot sila dyan. Ayaw nila dyan. Yung mga tao man ayaw nilang makritik. Kapag sasabihan sila yung kanilang kamalian at wawala sila. Yung mga ganyan mga tao. No, mga kapatid, sabihin pag ganyan, you need to heal emotionally. True change flows from acceptance, not from the fear of rejection. What is the bottom line? The deepest human need is to be truly seen and accepted. Totoo lang, kung alam mo yung isang lugar na, kung may isang grupo ka, na alam mo accepted ka kahit sa mga bagay na nakaraan mo. Di ba? Doon ka nagkakaroon ng healing. At ay narinig ko sa grupo ng mga ladies. I heard that for them. Wow, sabi ko, what a freedom in you! Na nasasabi nila yung kanilang mga nakaraan na without condemnation. Pag meron po ang ganyang grupo mga kapatid na nasasabi mo yung nakaraan mo na hindi kayo inuhusgahan, you are in the right group. Kasi karamihan ng mga tao ngayon, pag sinasabi mo yung buhay mo na masama, chismis ka ba? Pinagpiestahan yung bagay mo, yung mga nakaraan mo hindi mo. But if you found a circle of friends, a group na talagang pwede mong sabihin ang mga bagay na nakaraan mo na walang pag-uusga, you are now in the right person. And of course, you are in the right Lord. Because when you come to the Lord Jesus Christ, He will not condemn you, nor judge what you've done wrong. So Jesus Christ addressed the emotional and relational and spiritual needs of Zacchaeus just in one encounter. Yung kung buhay ni Zacchaeus na hopeless siya, na empty siya, na siya po ay insecure sa kanyang sitwasyon, na siya po ay condemned, na siya po shame sa buhay niya, na wala po yan sa isang encounter ng Panginoon sa kanya. My question is, what is your deepest wounds right now? Or deepest emptiness right now na dapat ma-encounter mo ang Panginoon? God is waiting for you right now to step forward like Zacchaeus. Zacchaeus po, bago niya ma-encounter ang Panginoon, dumaan siya sa matinding proseso. Una, problem of height. Hindi siya malaking tao. So, kailangan niya munang sumiksik sa mga tao, kanibalita, makipagsisira sa mga tao, at ang tingin sa'yo makasalanan. Condemn ka na agad to, di ba? Can you imagine the feeling of Zacchaeus? But, balik wala yun, ginagawa niya sa Zacchaeus yun. Ang gusto niyang magawa, malapit niyang Panginoon sa kanyang makita. Maybe sa atin na yun, sa paglapit sa Panginoon, marami ka rin dapat harapin sa sarili mo. Pero ang challenge sa iyo, are you willing to encounter Christ in your life? Go straight ahead without hesitation and encounter your Jesus, because He is waiting for you to be acknowledged at the tree. Ako mga kapatid, ito kung minsan sa kayo ay nagpaala sa atin kung gaano tayo hinihintay ng Panginoon at tawagin ang Panginoon. Nahirapan ka ba sa buhay mo ngayon? Or you still have the so-called emotional hurts and feeling? Come now to the feet of our Lord Jesus Christ, because He is the answer.
po ilan ay tumayo ngayon sa mga konsento. At minsan pa, ay po lumapit sa Diyos. Everyone, let's stand up. And gawa mo po yung ating musician. Minsan pa, through this song, ating pong kantahin ang Through It All. At sa ating pagkanta po, mga kapatid, gawin po natin itong isang uri ng paglapit sa Panginoon. Let's sing the song.